Magandang gabi po sa inyong lahat. Napasarap yung ating testimony, 7:42 na. Pero maganda na marami po yung nag-aalay ng awitin, ang mga nagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos na ginawa niya sa bawat isa sa atin, sapagkat ito nagpapatunay na ang Diyos ay buhay at may ginagawa sa ating mga buhay, na ang kanyang Espiritu ay patuloy tayong pinapagtubayan at kasama natin siya bawat segundo ng ating buhay. Naniniwala po ba tayo doon? At sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, kapatid, tayo ay manatili sa tema na ibinigay sa atin ng ating pastor na pinabagatan nating love and grace, no? Pag-ibig at biyaya. Ito yung pag-aaralan natin, kapatid, pero titingnan natin sa perception ng isang tulisan na katabi niya ang ating Panginoon nung siya ay nagpako sa krus ng Kalbaryo. No? Hindi lamang po ang ating Panginoon ang naipako sa krus. Meron pong dalawang tulisan, meron dalawang magnanakaw, meron dalawang mga makasalanan ang naipako sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. No? At ito'y pag-aaralan natin ngayong gabi na ito. Samahan niyo po ko. Tingnan natin kung ano ba talaga ang pag-ibig ng Diyos na naibuhos sa bawat isa sa atin, na naibuhos din naman sa isa sa mga tulisan na yon, at ating tignan kung ito ba ay nangyayari sa bawat isa sa atin, at kung nangyayari ito sa bawat isa sa atin, purihin natin ang Diyos sa kanyang ginawa sa ating buhay. No? Sa ating key verse 49, kapatid, nalaman natin na tayo ay niligtas dahil sa biyaya ng Diyos. No? Ang sabi dito, ngunit ang Diyos palibhasa mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. No? Bago yung verse 4 na yan, sa Ephesians chapter 2, ano yung verse 1 to 3? Ano sinabi ni Pablo? Sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, tayo'y mga patay sa ating mga pagsalansang. No? Meron tayong tatlong kalaban. Ang mundong ito na patuloy na lumalayo kay Jesucristo at sa Diyos, na tayo rin naman ay nakikisabay sa paglayo ng mundong ito. Ang dyablo na siyang prinsipe ng himpapawid na hindi natin nakikita, na siyang patuloy na tumutukso sa bawat isang tao na gumawa ng masama at kasalanan. At sino pa? Ang ating mga sariling laman. Na ang gusto lamang ng laman ng tao ay gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod at kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Yun yung tatlong kalaban natin. Yun yung ginagawa ng tao. Kaya nga tayo ay nananatiling patay sa harapan ng Diyos. Tayo ay nananatiling mga hindi matuwid, mga makasalanan sa harapan ng Diyos. So sabi ni Sister Marisa kanina, naintindihan na niya ngayon na hindi sa ating mga ginagawa na tayo ay pinili ng Diyos, sapagkat walang gawang mabuti ang tao. Sapagkat ang tao sa kanyang natural na estado ay patay, at ang kayang gawin lamang ng patay na tao ay manatiling patay. Kaya sa verse 4, ano yung ginawa? Walang magagawa ang tao. So mayroong gumawa para mabuhay muli ang tao. Sino yung gumawa nun? Ang Diyos. Kaya makikita mo ang umpisa ng verse 4. Ngunit ang Diyos. No? Tayo mga patay. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa kahabagan, sa awa, mercy, tayo na kanyang inibig bago pa itinatag ang mundong ito, dahil sa malaking pag-ibig niya sa bawat pinili niya, kapatid. Tayo ay kanyang binuhay muli sa patay. Kahit tayo mga patay sa ating pagsaway, tayo ay binuhay muli mula sa patay at ibinigay tayo kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat wala tayong sariling katwiran, ngunit ang anak ng Diyos ay mayroong katwiran na kaaya-aya at kalugod-lugod sa harapan ng Ama. So kanina tayo ibinigay sa tao na isang Diyos na mayroong katwiran. Kaya nga tayo nagkaroon ng katwiran dahil sa ating Panginoon Jesucristo. At dahil doon sabi ni Pablo, hindi sa inyong ginawa, dahil sa biyaya, kayo ay naligtas. Isa kang tulisan . Hindi ka naman taong matuwid sa harapan ng Diyos.
Pero ikaw ay naging matuwid sa kanyang harapan kasi pinili ka niya kay Kristo upang ikaw ay maging matuwid sa kanyang harapan. Kaya ngayong gabi kapatid, pagmasdan natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa mga tulisan na kasama ng ating Panginoong Kristo nung siya ay naipako sa krus ng Kalbaryo. Balikan natin yung oras na yun. Anong itsura nun? Ganyan. No? Si Kristo yung nasa gitna at mayroong dalawang tulisan. Totoong mga makasalanan, totoong mga simula nung sila ipinanganak hanggang sila ay tumanda. Wala silang ginawa kundi magnakaw, pag-alipusta, no? Maging tulisan sa kanilang mga society, kapatid. So yung mga tao na ito na nasa kaliwa ng ating Panginoon ay mga totoong mga makasalanan. At tingnan natin, basahin natin kung ano yung nasaksihan ni Matthew noong mga oras na iyon na ginagawa ng dalawang tulisan na ito. Tandaan natin, meron tayong 4 Gospels, di ba? Ano yung 4 Gospels na yun? Matthew, Mark, Luke, and John. Ang first 3 Gospels, which is Matthew, Mark, and Luke, sila, kapatid, yung nagkukwento sa buhay ni Kristo. Sila yung nagkukwento kung anong ginawa ng ating Panginoon sa mundong ito. At ang Gospel ni John ang nagpapatunay na si Kristo ay Diyos, hindi lamang siya tao. Kaya makikita mo sa John chapter 1, di ba? Sabi niya, and the Word was God. No? So, hindi tayo mag-focus kay John. Mag-focus tayo ngayon sa accounts ni Matthew, Mark, and ni Luke. Kasi sila mismo yung nakikita nila. Sila yung nakasaksi ng mga oras na yun kung ano yung ginagawa ng dalawang tulisan na ito sa ating Panginoon. Basahin natin doon sa accounts ni Matthew. Kung ano ba yung nakita ni Matthew. Ang verse, Matthew chapter 27, verse 41 to 44. So nakapako ang ating Panginoong Jesus sa krus. Pinagtatawanan siya ng mga Hudyo, pinagtatawanan siya ng mga eskriba, pinagtatawanan siya ng mga Pariseo, inaalipusta siya ng mga Romano, kapatid. At hindi lamang yun, basahin natin sa 41. Sa gayon ding paraan, ay nilibak siya ng mga punong pari. Again, mga punong pari, kapatid, yung mga saserdote. Yung mga totoong pari na nakikita natin, sila yung mga nasa templo na nagsisilbi sa Diyos. Imagine, alam nila kung sino ang Diyos, pero kung mismong yung mga pari na nagsisilbi sa templo ng Diyos, sila mismo ang umaalipusta sa ating Panginoon. Sabi ng sampung pari at mga kasabang eskriba at mga matatanda ay nagsasabi na ganito. Nagligtas siya ng iba, sabi nila sa ating Panginoon. Marahil nasaksihan nila ang mga milagro na ginagawa ng Panginoon. Siya ay nagpapagaling ng mga may sakit, siya ay naglilinis ng mga mayroong etong, siya ay nagbibigay ng katuwiran sa mga makasalanan, siya ay nagpapatawad ng kasalanan, at siya ay nagbubuhay sa mga patay. Kung gayon, may kapangyarihan si Kristo na iligtas niya ang kanyang sarili. Kaya sabi nila, nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. So, sabi nila na, baka naman hindi naman totoo yung ginagawa niya. Hindi niya kasi kaya iligtas ang kanyang sarili. Nakapako siya sa krus. Bakit hindi niya iligtas ang kanyang sarili? Eh di ba, sabi pa nga nila, siya ang hari ng Israel. Alam niyo yung nakasabit sa krus ng ating Panginoon. Makikita niyo siguro sa mga pinapanood niyo, INRI, INRI. That is Greek, kapatid. Ibig sabihin nun, Jesus Nazarenus Rex Eudorus, or hindi ako sure. Ibig sabihin, Jesus of Nazareth, the King of Jews, kapatid. No? Nung mga oras na yun, kapatid, di ba ikaw yung hari ng mga Hudyo, the King of Jews? Buwaba ka ngayon sa krus, at maniniwala na kami sa iyo, sabi ng mga tao sa kanya. Oo nga naman. Kung siya ang totoong hari ng mga Hudyo, kaya niyang bumaba sa krus na iyon, di ba? So yun yung sinasabi nila. Sa 43, nagtiwala siya sa Diyos, ang sabi nila, kay Kristo. Kanyang iligtas siya ngayon kung ibig niya. Sapagkat sinabi niya, ako ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, kung totoo siya ang anak ng Diyos, dapat ililigtas siya ng Diyos sa mga oras na iyon. Dapat bababa siya sa krus. Pero walang nangyayari.
patuloy na nakapako si Kristo, nasasaktan, nahihirapan, dinudugo ang kanyang mga kamay at paa, ang kanyang mukha ay bugbog, sarado, kapatid. At meron siyang koron at tinik na ito yung dahilan kung bakit puro dugo ang lumalabas sa kanyang ulo. Kaya inaalipusta ang Panginoon. At hindi lamang yung mga eskriba, hindi lamang yung mga Pariseo, mga Saduceo, mga tao, mga Hudyo, mga Romano ang nag-aalipusta sa kanya. Maging yung mga tulisan na kanyang kasama. Basahin natin sa 44. Sa gayon din paraan ay inalipusta siya ng mga tulisan na ipinako sa krus ng kasama niya. Ibig sabihin itong dalawang tulisan na ito, mapala sa kanan o mapala sa kaliwa, ay patuloy siyang inaalipusta rin. Marahil ang sinasabi nila, kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, kung ikaw ang tunay na Mesiyak, dapat iligtas mo ang iyong sarili at iligtas mo kami. Marahil yan ang sinasabi ng dalawa, kapatid. Yan ay sa account ni Matthew. So ang dalawang ito, kapatid, ay patuloy na inaalipusta ang Panginoon. Tandaan mo, kapatid, yung mga dalawang yan, yung nasa kaliwa ni Kristo ay mga tulisan, mga makasalanan. Simula nung sila ay ipinanganak, sila na ay mga masasamang budhi, kapatid. No? At tingnan natin sa account ni Mark. Kung nabasa na natin yung Gospel according to Matthew, basahin din naman natin yung Gospel according to Mark. Ano ba yung nasaksihan ni Mark noong mga oras na yon? Punta tayo sa Mark chapter 15 verse 31 to 32. Pareho, pinakita ni Mark at ni Matthew. Nakita ni Matthew na mayroong mga eskriba, may mga Pariseo na inaalipusta ang Panginoon na nagsasabi na kung ikaw ang anak ng Diyos, dapat iligtas mo ang iyong sarili. At ganoon din naman yung nasaksihan ni Mark. Ang sabi dito sa 31, gayon din naman ang mga punong pari kasama ng mga eskriba ay nilibak siya at sinasabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, hindi niya mailigtas sa kanyang sarili. So pareho ang nakita ni Matthew at pareho ang nakita ni Mark. Pareho ang narinig ni Matthew at pareho ang narinig ni Mark. Inaalipusta ang Panginoon ng mga Pariseo at ng mga eskriba. At ano pa yung nakita ni Mark? Sa 32. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita at paniwalaan. Ito sinasabi ng mga eskriba. At ano yung ginagawa ng mga katabi ni Kristo? Ito makikita natin, basahin natin. At tinutuya rin naman siya ng mga kasama niyang nakapako sa krus. So yung dalawang tao na yun, kapatid, ay patuloy din namang inaalipusta at tinutuya ang ating Panginoon. Pareho sila ng sinasabi, kapatid. Kung ikaw ang tunay na Diyos, kung ikaw ay Kristo, kung ikaw ang anak ng Diyos, kung ikaw ang anak ng tao, dapat kaya mong iligtas ang iyong sarili. Dapat iligtas mo rin kami. Yun yung sinasabi marahil ng dalawang ito. No? Ito ang nakikita ni Matthew at saka ni Mark. Pero tingnan natin kung anong nakita ni Luke. No? Diba sabi nga, mayroon tatlong Gospels according to the life of Jesus, sa buhay ni Kristo. Pero tayo Matthew, Mark, and Luke. Tingnan naman natin kung anong nasaksihan ni Luke doon sa nangyari na iyon at bakit nasabi natin na dakila ang pag-ibig ng Diyos, dakila ang biyaya ng Diyos sa mga taong hindi karapat-dapat ng kanyang pag-ibig, hindi karapat-dapat ng kanyang kaawaan at kanyang kahabagan, ngunit sila ay pinili para dito at sila ay inibig bagamat sila ay mga kasalanan. Basahin natin, kapatid, pagmasdan natin ang pagmamahal at biyaya ng Diyos sa oras na ito. Luke chapter 23 verse 33 to 43. Ito yung isang kwento, kapatid, at bibigyan ko kayo ng konting konteksto kung ano yung nangyayari. Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, ito yung lugar, kapatid, kung saan sila ay ipapako, kanilang ipinako siya sa krus, ang ating Panginoon, kasama ng mga kriminal, ang sabi ni Luke. Isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. So makikita natin, tama ang nakikita natin description. Merong isa sa kanan ng Kristo at merong isa sa kaliwa ng Kristo. No? Sa 434,
At sinabi ni Jesus, nung siya'y naipako, imagine nakapako ang Panginoon sa krus, masakit ang kanyang dinaramdam, kinukutsa siya ng mga tao, inaalipusta siya ng mga tao, pero tingnan mo kung ano ang panalangin ng ating Panginoon para sa mga makasalanang kasama niya. Dumalangin ng Panginoon sa Ama, sa langit, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ano ibig sabihin ni Kristo dito? Bakit hindi daw natin alam ang ating mga ginagawa? Kasi nga tayo ay mga patay sa Espiritu. Hindi natin alam kung ano yung nakakalugod sa harapan ng Diyos. Hindi natin makilala si Kristo. Nasa harapan mo na ang Mesya, nasa harapan mo na ang tagapagligtas, pero hindi ka pa rin naniniwala sa Kanya. Kasi tayo ay mga patay. Ang mga tao na nandun ay mga patay sa Espiritu. Ang mga dalawang tulisan ay mga patay sa Espiritu. No? At ano yung ginawa ng Panginoon? Ibinalangin pa rin niya tayo. Bagamat tayo yung mga patay sa ating mga pagsalansang, bagamat tayo yung mga patay sa ating mga kasalanan, kinukutsaan natin ang Panginoon, inaalipusta natin ang Kanyang pangalan, hindi natin sinusunod yung Kanyang mga utos, bagamat tayo ganoon, tingnan mo kung yung ginawa ni Kristo, ibinalangin pa rin niya tayo. Ibinalangin niya tayo for the sake na tayo ay patawarin ng Ama na nasa langit, sapagkat katakot-takot ang mahulog sa galit at puot ng Diyos, kapatid. Ano yung sabi ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sila yung mga patay. At sila ay nagpalabunutan upang paghatian ang kanyang damit. Imagine, idinadalangin na tayo ng Panginoon, pero wala pa rin tayong ginawa kundi alipustahin natin siya. Ang mga damit ng Panginoon ay kanilang magbubulatan pa sila kung kanino mapupunta ang mga damit. Ganyan, kapatid, ang ginawa nila sa ating Panginoon. 35. Nakatayong nanood ang taong bayan, subalit tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, iniligtas niya ang iba. Yan na naman yan. Diba? Yan din yung nakita ni Matthew, yan din yung nakita ni Mark, at yun din naman yung nakita ni Luke. Sabi dito, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung siya ang Kristo ng Diyos, kung siya ang pinili ng Diyos, kung siya ang anointed one, kung siya ang Mesya, kung siya ang anak ng tao, kung siya ang anak ng Diyos, kung siya si Kristo na siyang pinili ng Diyos, dapat kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Yan yung sinasabi ng mga eskriba na nakita rin ni Matthew and ni Mark. Ano yung ginawa niya? Yung nangyari? 36. Nililibak din siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at inalok siya ng suka. Pinainom siya, kapatid, ng suka. Ano yun? Ano yun? Meron bang symbolism yun? Oo, kapatid. Kasi sa Psalms, ito ay napropesiya, kapatid, sa pamamagitan ni Haring David, na ang tao magliligtas sa atin ay iinom ng suka habang siya ay namamatay sa punong kahoy. Ano yung ginamit na pang-krus kay Kristo? Punong kahoy. Ano yung napako sa kanya, mga paa at kamay, na napropesiya ng mga panahon ni David, kapatid. At siya ay pinapainom ng hindi mawaring inumin ito, ang suka, kapatid. Upang mangyari yung propesiya. Imagine, di ba? Panahon ni David, hindi pa nabubuhay si Kristo doon, hindi pa siya nagkatawag tao, ito na ay napropesiya na, kapatid. 37. At sinasabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, again, Inri, kapatid, Jesus, Nazarenus, Rex, I'm not sure kung sa ay. Iligtas mo ang iyong sarili. Pero ano yung nangyari? Wala, kapatid. May nakasulat. Ito ang hari ng mga Hudyo sa taas ni Kristo. Pero hindi niya nililigtas ang kanyang sarili. So 39. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal. Ito makikita mo dito. Doon kay Matthew at saka kay Mark, nakita nila, yung dalawang kriminal, pinagtatawanan siya. So nangyari talaga yon. Na habang tinutuya siya ng mga eskriba, habang tinutuya siya ng mga
pariseo, ng mga taong nanonood, talagang kahit yung mga dalawang kriminal na kasama niya, tinutuyaran siya. Pero tingnan mo kung ano yung nangyari. Noong mga oras na malapit ng mamatay yung mga kriminal na ito, nung malapit na silang malagutan ng hininga, nung makita nila ang ating Panginoon na nanalangin para sa mga taong makasalanan, tingnan natin kung meron bang nangyari. Basahin natin sa 39. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal. So, may nangyari dun sa isa. Yung isa patuloy siyang pinagtatawanan, pero dun sa isang kriminal, may nangyari sa kanya. Tingnan natin, kapatid. Patuloy siyang pinagtawanan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw si Kristo? Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Kung ano yung sinasabi ng kriminal na ito, kung ano yung sinasabi ng tulisan na ito rin naman yung sinasabi ng mga eskriba, ng mga pariseo, ng mga pinakapunong pari ng Israel ng mga oras na yun. Pero ano yung nangyari? Yung isa sa mga tulisan ng mga oras na yun ay sumagot ng iba. May nangyari doon sa isang tulisan na kasama ni Kristo sa krus na naipako, na sumugot doon sa isang tulisan. Ang sabi dito sa 14, subalit sinuway siya ng isang tulisan. Di ba, kanina, pareho nilang tinutuya ang Panginoon. Di ba, kanina, pareho siyang inaalipusta. Pero ngayon, nung mga oras na malapit na silang malagutan ng hininga, isa sa kanila, may nangyari pagbabago. Imagine, ang tao na ito, nasimula na siya ipinanganak, hanggang siya maipako sa krus bago siya malagutan ng hininga, siya isang makasalanang tao. Siya isang tulisan, siya isang magnanakaw, kapatid, ng mga oras, ng mga panahon na yun, kapag ikaw ay isang magnanakaw, kapag ikaw ay isang tulisan, para ka lang pumapatay ng tao, kapatid, ganyan kabigat. Kaya nga pinako siya sa krus eh. Kamatayan ang kanyang hustisya, kapatid. Kasi mabigat talaga ang magnanakaw. Pero imagine, itong tao na ito, na magnanakaw sa buong buhay niya, hindi siya binautismuhan sa pangalan ni Jesus, hindi siya nakarinig ng preaching ni Kristo, hindi siya nakatanggap ng bread and wine ni Kristo, hindi niya nakita si Kristo. First time niyang makita si Kristo ng mga oras na iyon, nakasamang inaalipusta niya, nakasama niya inaalipusta ng mga oras na iyon, pero biglang may nangyari sa tao na ito. Na bigla na lang siyang nagbago ng pag-iisip, na para bagang siya ay nabuhay muli. Na para bang mayroong nangyaring himala sa kanya. Na dati siya patay, siya ay bulag na sa kadiliman, hindi niya maintindihan, kasama niyang inaalipusta ang Panginoon. Pero in a split second, kapatid, bigla na lang nagbago yung disposisyon ng kanyang puso. At ano yung sinabi ng tao na ito? Subalit sinuway siya ng isa. Sabi niya dun sa isang nakapako na inaalipusta niya si Kristo, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Ibig sabihin, kanina pa siguro mga nasa 15 minutes to 20 minutes siguro na inaalipusta nila ang Panginoon, pero itong tao nito bigla na lang siya natakot. Out of nowhere, bigla na lang siyang natakot. Kaya ang sabi niya doon sa kasama niya, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan. Alam niya, kapatid, na deserving nilang maparusa. Bakit? Sila yung mga magnanakaw. Sila yung mga makasalanang tao. At ano yung deserving ng isang magnanakaw? Ano yung deserving ng isang makasalanang tao? Sila ay maparusahan. Kaya karapat dapat talaga silang mapako sa krus. No? Kaya nga sabi niya, hindi ka ba natatakot? So ano yung sabi sa 41? Sabi niya, dumagdag pa siya, tayo ay nakatulan
ng matuwid. Totoo, tama yung hatod sa atin. Kasi tayo yung mga makasalanan eh. Tayo yung mga tulisan, tayo yung mga magnanakaw. Tama yung hatod sa atin. Ano? Mapako sa krus. Tama lang sa atin. Sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Tayo yung mga makasalanan eh. Subalit, ang sabi niya, imagine kapatid, nung mga oras na iyon, nag-iba yung tingin niya kay Kristo. Nung una ay naalipusta niya ang ating Panginoon. Pero nagbago ang tingin niya kay Kristo. Sabi niya dito, subalit ang taong ito na kanyang nire-reference ay ang ating Panginoon, hindi gumawa ng anumang masama. Imagine, ang mga eskriba, ang mga pariseo, ang mga pari, ang mga tao na nandoon, ang mga Hudyo, ang mga Romano, nakikita nila si Kristo pero hindi sila naniniwala sa Kanya. Pero itong tulisan na ito, simula nung siya ay ipinanganak, hanggang sa mga oras na yun, bago siya malagutan ng hininga, nag-iba ang tingin niya sa Panginoon. Hindi siya nabautismohan. Hindi niya narinig ang Ebanghelyo. Hindi siya nakakain ng isda. Hindi niya nakita gumawa ng milagro ang ating Panginoon. Pero sa mga oras na yun, bago siya malagutan ng hininga, naniwala siya sa Panginoon. Naniwala siya na hindi gumawa ng kasalanan ng ating Panginoon. Yung mga eskriba nga, hindi sila naniwala. Pero itong tao na ito ay naniwala. At sa 42, kapatid, ang sabi niya sa ating Panginoon, sinabi niya, Jesus! Panginoon! Nakita na niya kung sino ba talaga ang nasa harapan niya. Alalahanin, ano yung dalangin ng tulisan na ito? Napakasimple. Alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano kasi yung isang sign ng isang taong nabuhay muli mula sa pagkapatay? Ang ma-recognize niya, ang makilala niya na si Kristo ay ang kanyang hari at ang kanyang Panginoon. Diba? Kapag hindi mo siya kinikilala bilang iyong hari, Diyos at Panginoon ng iyong buhay, hindi ka binuhay muli ng Diyos. Pero sa mga oras na iyon, nakilala ng isang tulisan na ito, bago siyang malagutan ng hininga, na ang kanyang katabi pala, sa kanyang kanan, ay ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Napakasimple ng hiningi niya. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Parang 10 seconds ago, kinukutsa mo ako Parang kayo na sinasabi mo, kung ako yung si Kristo, dapat bababa ako nito. Pero, ano nangyari? Bakit bigla na lang nagbago yung disposition ng inyong puso? Ano nangyari sa iyo? Hindi niya binago ang kanyang sarili. Hindi niya pinili si Kristo dahil magaling siya, dahil mas magaling siya sa isang tulisan, dahil mas matalino siya doon sa isang tulisan, o dahil mas maganda yung buhay niya kaysa sa isang tulisan. No! Naniwala siya kay Kristo sapagkat siya ay nakatanggap ng pag-ibig at biyaya ng Diyos noong mga oras na iyon pala. Kahit ang isang taong makasalanan, bago siya mamatay, ay patatawarin pala siya ng Diyos. Ay magkakaroon ng kaligtasan. Bakit? Imagine this person na isang tulisan sa kanyang buhay, humingi siya ng isang pabor mula sa Diyos. At sabi niya, Jesus, alalahanin mo pagdating mo sa iyong kaharian. At tumugon ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon sa 43? Sumagot ang Panginoon Jesus Kristo at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Imagine, nauna pa ang tulisan sa atin na makarating sa paraiso ni Kristo. Na mga oras na yun, kapatid, makikita natin mayroon dalawang klaseng tao. Ang dalawang tulisan na ito ay parehong makasalanan.
Ang dalawang tulisan na ito ay parehong rebelde sa Diyos. Ang dalawang tulisan na ito ay karapat-dapat na mamatay sa krus. Ang dalawang tulisan na ito ay karapat-dapat na masunog sa impyerno. Sapagkat hindi nila nakikilala si Kristo. Pero may nangyaring kahima-himalang bagay. May nangyaring kamangha-manghang biyaya. May nangyaring kamangha-manghang milagro sa isa na siya, bagamat siya'y patay sa Espiritu, ay in a split second, sa isang kisap mata, nabuhay siyang muli ng Diyos at naniwala siya kay Kristo. At ano yung tugon ni Kristo sa kanya? Ngayon din, ora mismo, ngayong araw na ito, ikaw ay sasama sa akin sa paradiso. Imagine na lamang, kapatid, na ang isang tulisan, ang isang makasalanan, ang kumukutya pa lamang sa Panginoon, 5 seconds ago, bigla na lang nagbago ang kanyang isip. Bigla na lang nagbago ang kanyang puso. Pwede bang mangyari yun? Yes. Pwede. Parang kahapon lang, naalala ko, ako ay isang lasinggero, hindi ako naniniwala sa Diyos, hindi ako naniniwala na ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Kasi sabi ko pa nga nun, basta naniniwala lang ako na mayroong Diyos. At ang Diyos na yun, ang pangalan niya ay si Kristo, pwede na. Basta wag lang akong maging masamang tao, okay na ako. Ngayon yung paniwala ko nun, kapatid. Hanggang sa dinala ako ng Diyos sa isang sitwasyon na tinatawag natin life or death situation. Noong mga oras na malapit na akong malagutan ng hininga, noong oras na para bagang mawawalan na ako ng buhay, yung oras na para bang nasa lugmok akong kalagayan sa aking buhay, doon ko nakita yung liwanag ng Diyos. Sabi nga nila, ang kaunting liwanag ay mapapansin mo kung ikaw ay napapabalutan ng kadiliman, hindi ba? Try nyo lang, madilim na lugar, tapos kumakamong malaking flashlight, apansinan mo. Kahit gaano kadilim ang paligid mo, makikita mo pa rin yung mga bituin sa langit, kahit napakaliit lang nila. Ganyan ang nangyari sa akin, kapatid. At ganun ang nangyari sa tulisan na ito. Sa oras na bago siya mamatay, naniwala siya sa Panginoon. At ano yung nangyari sa kanya? Ano yung nangyari sa tulisan na ito? Siya ay binuhay muli ng Diyos. Ipinapakita rito, kapatid, na bagamat tayong lahat ay mga tulisan sa harapan ng Diyos, tayong lahat ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos, ngunit yung oras, yung isang mata, yung segundo na nakilala mo si Kristo at siya'y ginawa mong hari at Panginoon ng iyong buhay, sumunod ka sa Kanya at siya na ang iyong naging buhay at siya'y namumuhay na sa iyo at ang kanyang kalwalatian ang iyong ginagawa sa buhay mo. The moment na ginagawa mo yun, kapatid, nakatanggap ka na ng isang himala na higit pa kaysa sa kahit anong himala na pwede mong tanggapin mula sa Diyos. Higit pa kaysa sa pagalingin niya ang inyong karamdaman. Higit pa na ibigay niya ang inyong pangangailangan. Higit pa sa pera. Higit pa sa karangyaan sa buhay na ito. Ano yung himala na iyon? Na ikaw na dating patay, na hindi mo nakikilala si Kristo, na puro kadiliman ang nangyayari sa buhay mo, ay binuhay niyang muli para makilala mo siya. Itong ginawa ng Diyos, kapatid, ang tinatawag nating biyaya. Anong si biyaya? Ang pagpapalang tinatanggap natin mula sa Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang dalawang tulisan ba na ito ay karapat-dapat na iligtas ng Diyos? Hindi. Kasi sila yung mga makasalanan. Ano yung karapat-dapat para sa kanila? Maparusahan. Ano yung karapat-dapat sa kanila? Mapunta sa impyerno. Pero ang isa ay nakatanggap ng pagpapala. Bagamat hindi siya karapat-dapat makatanggap nito, ang karapat-dapat para sa kanya ay kaparusahan. Pero nakatanggap siya ng pagpapala mula sa Diyos na siya binuhay muli. Ano yung tawag doon? Yung natatanggap natin mula sa Diyos kahit hindi natin tayo karapat-dapat na tanggapin ito. Ano yung tawag doon?
biyaya or grace. At ito ang biyaya ng Diyos na nakakapagligtas ng kaluluwa. Kapatid, pagmasdan natin po yung ginawa ng Diyos sa buhay ng tao nito, na siya ay rebelde sa buong buhay niya. At ilang minuto bago siya mamatay, nagbago ang disposisyon ng kanyang buhay. May kilala ko ba tayong ganyan? No? Minsan tayo ay imbitahan ng ating mga kasama, ng ating mga kapatiran, at meron silang kasama sa bahay, na para bagang mananagutan na ng hininga, na para bagang nagdideliryo na para bagang any moment mamamatay na. At ano yung desire ng puso ng isang Kristiyano, na nawa itong tao nito na ating minamahal, na ating kilala, bago man lamang siya malagutan ng hininga, makilala niya si Kristo. So, ang gagawin ng ating kapatid, iimbitahan niya si pastor. Si pastor ay pupunta sa bahay ng tao na ito na nangihingalo, at gagawin niya kung anong trabaho niya. Ipahayag sa tao na ito ang ebanghelyo. Ipahayag sa tao nito ang mabuting balita. At nasa tao na ito kung maniniwala siya o hindi. Pero the moment na maniniwala itong tao nito, kahit rapist pa siya sa buong buhay niya, kahit mamamatay tao pa siya sa buhay niya, the moment na maniniwala siya na si Kristo lamang ang kanyang tagapagligtas, na si Kristo lamang ang makapagbigay sa kanya ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, yun, kapatid, ay isa ng himala mula sa Diyos. Ilang beses mo bang niyaya yung tao na yan na sumamba at pumunta sa iglesia ng Diyos pero hindi siya sumasama? Pero the moment na mamamatay na siya, bigla na lang nagbago yung disposisyon ng tao ito. At itong ginagawa nito, kapatid, ng Diyos ay naaayon sa kanyang pagmamahal. Bakit? Ang pagmamahal ng Ama na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Diba John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nang tanging ang anak na ito na galing sa Kanya, ay ibinigay niya sa atin upang maibigay din naman tayo sa Kanyang bugtong na anak. Bakit? Kasi kung hindi bababa ang Kanyang anak, at hindi magkakatawang tao ang ating Panginoon, hindi natin siya makakasalamuhan, hindi natin siya makakasama. Kaya ating tawag sa ating Panginoon, Emmanuel. What is Emmanuel? God with us. Kahit nung lumalakad siya dito, kapag hindi siya lumalakad bilang tao, lumalakad din siya bilang Diyos. At nasaksihan natin, kapatid, kung ano yung pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Bagamat kaya niyang iligtas sa kanyang sarili sa krus, bagamat kaya niyang ibaba ang kanyang sarili, pagalingin niya ang kanyang sarili sa krus, mas pinili niyang mamatay para sa atin. Mas pinili niyang ibuhos sa kanyang dugo para sa atin. Bakit? Sapagkat yun ang magiging kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya naman niyang iligtas ang kanyang sarili eh. Kung pwede naman niyang i-entertain kung ano yung dinidiban sa kanya ng kanyang mga kalaban. Iligtas niya kaya sarili, kaya niyang gawin yun. Pero bakit hindi niya ginawa? Kasi mahal ka niya. Mahal niya ang bawat isa sa atin. Nais niya na ang ating mga kasalanan ay mabayaran ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang ang kanyang katwiran ay mapasa atin. At itong ebanghelyo na ito ay pinaniwalaan ng isang tulisan na galing din tayo ng mga dating mga tulisan. Tayo na dating inaalipusta natin ng Panginoon, ngayon, naniniwala na tayo sa Kanya. Ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin? Binago niya tayo muli. Na bagamat hindi natin siya pinili, although pinili talaga natin siya eh, pero hindi tayo ang unang pumili sa Kanya. Ano yung sinabi sa John chapter 15? You have not chosen me, sabi ng Panginoon, but I have chosen you. At ang pagpipili ng Diyos ay pagpipili hindi sa mga oras na yun, kundi pagpipili bago pa na itatag ang mundong ito. Kilala na niya, kapatid, kung sino ang kanyang ililigtas sa mga oras na yun. Kilala na ng Diyos kung sino ang kanyang ililigtas. Kaya ako'y magtatapos sa ating key verse na gabi na ito. Sabi ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 4 to 10, ganito ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, na ginawa din naman ng Diyos doon sa tulisan na kasama niya, na naipako sa krus bago siya namatay. Ito ang nangyari. Sabi dito sa 4, ngunit ang Diyos palibasa'y mayaman sa awa,
dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Ayun, nandun yung word na yun. Kaya pala tayo binuhay muli ng Diyos ay dahil iniibig niya tayo. Kaya pala tayo ay nagbago ng disposisyon ay dahil iniibig niya tayo. Maging noong tayo yung mga patay sa ating mga pagsuway, maging tayo mga patay sa ating pagsalansang, sa ating pagiging tulisan, sa ating pagnanakaw, sa hindi pagsunod sa mga batas ng Diyos, kahit ganoon yung estado natin tulad ng isang tulisan na ito na kasama niya sa krus, binuhay niya tayong muli para mag-iba yung disposisyon ng ating mga puso at makita natin sa ating harapan ang kaluwalhatian ni Kristo. Tayo ay ibinigay ng Diyos para kay Kristo. At ano yung tawag doon? Biyaya. Kaya sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. 6. At tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ano yung sinabi ni Kristo? Nung makilala na siya ng tulisan. Sabi ng tulisan ni Jesus, kung saan ka man pupunta, isama mo ko sa iyong kaharian. Nakita na niya na ang nakapako sa krus ng Kalbaryo ay totoong si Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Siya ay totoong hari. Hindi lamang siya hari na mayroong koronang tinik, kundi nakita niya, kapatid, yung isang hari na maganda ang suot, isang hari na maganda ang kanyang korona, na napakahaba ng kanyang robe, kapatid. Nakita niya ang majesty ng Panginoon. At nais niyang pumasok sa kaharian ng hari na ito. At ang sinabi ni Kristo sa kanya, di ba? Ora mismo sa oras na ito, sa araw na ito, ikaw ay sasama sa akin sa paraiso. Ganun din ang sinabi ni Pablo, kapatid. Kung ikaw ay na kay Kristo, tayo ay muling binuhay ng Diyos para kay Kristo, at pinaupo rin naman kasama niya sa sangkalangitan, kapatid, na ang paraiso na ipinangako sa atin ay nakahanda na sa bawat isa sa atin. Yung upuan natin, nakatabi natin si Kristo sa sangkalangitan, ay nakahanda na para sa atin. Para bagang yung tulisan na iyon na nagbago bigla ng pag-iisip, meron na siyang upuan sa paraiso kasama ang ating Panginoon. Ito ay nakahanda na para sa atin. Kaya sabi ni Kristo sa akin, katotohanan sinasabi ko sa iyo, mag-ready na ka. Magbalot ka na. Sapagkat ngayong oras na ito, ikaw ay sasama sa akin sa paraiso. Kasi nakahanda na ang kanyang upuan. Nakasama ang Panginoon. Siyempre, bakit ito ginawa ng Diyos? Upang kanyang maipakita sa bawat isa sa atin na tayo ay naligtas sa mga darating pang panahon ang hindi masukat na kayamanan ng kanyang biyaya. Na bagamat hindi tayo karapat-dapat, tayo ay kanyang pinili isa-isa para tayo ay maligtas. Pwede naman yung kapitbahay mo ang kanyang piliin, pero bakit ikaw? Pwede naman yung isang tulisan ang kanyang piliin, pero bakit hindi siya? Hindi yung kabila. Pwede naman yung nanay mo, tatay mo, kaibigan mo, pero bakit ikaw ang kanyang pinili? Kapatid, para maipakita ng Panginoon sa bawat isa na narito ang hindi masukat na kayamanan ng kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag nalalaman mo yung ginawa ng Diyos na ito, na ikaw ay isang tulisan, hindi ka karapat-dapat, pero pinili niya, binago niya ang disposisyon ng iyong puso. Ngayon, meron ka ng pagnanasa na purihin siya, sambahin siya, luwalhatiin siya, naging excited ka na pumasok sa kanyang iglesia at sambahin siya, umawit ng kanyang napapuring awitin sa Diyos, manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Kapag meron ka ng ganun, kapatid, ibig sabihin, meron ginagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit? 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sasabihin nyo niyan, di, tao
tao din pala ang dahilan kung bakit tayo ligtas. Kasi ang tao ang sumasampalataya hindi ba? Totoo, kapatid. Tayo ang naniniwala at nagtitiwala sa Diyos. Tayo ang sumasampalataya sa Diyos. Pero ano yung sinabi ni Pablo? Kahit sumasampalataya ka sa Diyos, ang inyong pananampalataya sa Diyos ay kaloob lamang ng Diyos. Ang tulisan na iyon, nung una, anong ginagawa niya? Kinukutya niya ang Panginoon. Inaalipusta niya ang Panginoon. Pero dahil pinagkalooban siya ng pananampalataya ng Diyos sa biyaya ng ibang disposisyon ng kanyang puso, nag-iba rin ang pananaw niya kay Kristo. Nagtiwala siya kay Kristo. Naniwala siya kay Kristo. Ganyan din yung nangyari sa bawat isa sa atin. The moment na naniwala ka kay Kristo at nagtiwala ka sa Kanya, sumampalataya ka sa Kanya, ikaw ay nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng tao. Bakit? Kasi sabi ni Pablo sa 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng tao. Kung bakit tayo pinipili ng Diyos, kung bakit tayo binibigyan ng pananampalataya sa Diyos, ng Diyos, hindi niya binabase sa ginagawa natin. Kasi kung binabase niya sa ginagawa natin, dapat tayo lahat ay nakapako sa krus. Kasi tayo ay mga tulisan, tayo ay mga makasalanan. Hindi ba? Kaya nga sabi lang sa tulisan, bagay nga sa atin kasi napako tayo sa krus. Kasi makasalanan tayo. Kaya hindi ibinase ng Diyos ang kanyang pagpipili sa ating mga ginawa. Upang ang sino man sa atin ay huwag magmalaki. Ano ibig sabihin nun? Kasi baka kung kung pinili ka ng Diyos kasi magaling ka, kung pinili ka ng Diyos kasi mas mabuti ka kaysa sa kapatid mo, ibig sabihin, pagdating mo sa langit, sasabihin mo sa mga anghel, kaya naman ako narito kasi mas magaling ako kaysa sa isang tao na iyon na nasa impyerno. Di ikaw na yung nagmayabang. Hindi ang Diyos ang nagligtas sa iyo. Iniligtas mo ang iyong sarili. So hindi mo kailangan si Kristo. Ito yung sinasabi ni Pablo. Upang huwag sa atin ay magmayabang. Ano yung ginawa ng tulisan na iyon? Na yung nagbago ng pag-iisip. Doon sa kayabangan niya na sinasabi niya, kung ikaw si Kristo, iligtas mo ang iyong sarili. Nagpakumbaba siya, kapatid. Imagine, it takes humility. It takes to be humble, to know Christ. Kasi sabi ni Kristo, for you to follow me, you should deny yourself. Ibig sabihin, mawala yung pride mo, yung tingin mo sa sarili mo, manliit ka muna. Para makita mo kung gaano ako kalaki sa buhay mo. At ano yung nangyari? Suggest. Sapagkat tayo yung kanyang pinakamahusay na gawa, ang pagliligtas niya sa atin ay kanyang mga gawa. Ang niligtas tayo ng Panginoon hindi dahil tayo ay magaling, kundi siya ay magaling. Tayo ay niligtas sa Diyos hindi dahil tayo ay sumasampalataya sa Kanya, kundi siya ay naniwala sa atin. Siya ay tapat sa atin. At dahil dito, tayo ay pinakamahusay na gawa ng Diyos na nilalang para kanino? Para sa ating Panginoong Jesucristo. Para tayo ay gumawa ng mabubuti mga gawa. Nakikita mo yung proseso? Tayo ay pinakamahusay na gawa. Nilalang tayo ayon sa kanyang wangis at ibinigay tayo kay Kristo. At kapag tayo ay naibigay na kay Kristo, kung ano man yung ginagawa natin sa ngalan ng Panginoon, ito ay mabuti sa kanyang paningin. Kaya nga tayo mayroong mabubuting mga gawa dahil kay Kristo, hindi dahil sa iyo. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil masipag ka, hindi dahil 30 years ka na, o dahil nabasa mo na yung Biblia ng 6-7 times. No. Kaya mo lang naman nagagawa yun dahil ikaw ay na kay Kristo. Bakit ito sinasabi ni Pablo? Upang malaman natin kung yung kayamanan ng biyaya ng Diyos sa buhay natin. Imagine, kahit yung mabubuti natin mga gawa ay inihanda na ng Diyos para sa atin. Basahin natin. Na inihanda ng Diyos noong una pa na siya nating lakaran. Kaya pala tayo nag-a-attend dito kasi pinlano na ng Diyos na hindi ka muna maging tamad ngayong gabi na ito. Punta ka muna dito. Pinlano lahat yan ng Diyos. O huwag ka muna maging tamad, huwag ka muna magmadyong, huwag ka muna maglaba ngayong gabi. Punta ka muna sa iglesia kasi nakaplano na yan. Inihanda na ng Diyos na yan para sa buhay mo. Kapatid, ganyan din yung nangyari doon sa tulisan. Hindi man siya karapat-dapat, pero nagbago ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Again,
Ang pag-ibig ng Diyos ay nakakapagligtas. Hindi lang siya nakakapagligtas ng buhay ng tao, nakakapagligtas siya ng kaluluwa ng tao to the point na ang kaluluwang patay ay kaya niyang buhay muli. At ang pag-ibig ng Diyos, kapatid, ay sa pamamagitan ni Kristo. Kaya tayo iniibig ng Ama sa langit kasi iniibig niya ang kanyang anak. At kung tayo ay na kay Kristo na kanyang anak, tayo din naman ay kanyang iniibig. Kaya sabi ni Pablo, it is not I, but Christ who is in me. Hindi ako naging matuwid sa harapan ng Ama dahil matuwid akong tao, kundi ako ay na kay Kristo at si Kristo ay matuwid. At kung tayo man ay haharap sa Ama, ang makikita ng Ama ay ang katuwiran ng ating Panginoon. Hindi ang ating mga katuwiran, sapagkat katuwiran natin ay basahan sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya iniibig tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa tandaan natin, ang pag-ibig ay laging mayroong kaakibat na biyaya. Kaya pag-ibig at biyaya ng Diyos ang nagligtas sa bawat isa sa atin. Tayo ay mga tulisan. Ngunit nung nakilala natin si Kristo, tayo ay naniwala sa Kanya. Meron ka ng oportunidad na ipakita sa buong mundo kung gaano kaluwalhati ang iyong Panginoon. Kung gaano kapangyarihan, kung gaano siya makapangyarihan sa iyong buhay, na binuhay ka niyang muli, iniba ka niya, binago ka niya, iniba niya yung disposisyon ng inyong puso. Ipakita mo sa mundo para ang ating Panginoon ay maluwalhati. Be the light of this world, sabi nga nila. Kung ang Panginoon ng kanyang kaluwalhatian ay maliwanag, ipakita mo ang kaliwanagan ng Panginoon sa inyong mga kapatid, sa inyong mga klase, sa inyong mga katrabaho, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kaanak, para din naman makita din nila kung gaano kaluwalhati ang Panginoon. At malay mo, sa paggawa mo ng mabuti sa ngalan ni Kristo, mayroong isang kaluluwa ang maligtas dahil din naman doon. Handa na po ba tayong maging tulisan na binago ng Diyos at tayo ay maglakad na nasa ilalim ng biyaya at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, na tayo at ihayag ang mabuting balita na ito sa ating mga kaibigan at mga kaanak, mga kapatid? Kung gayon, kapatid, atin nitong gawin sa buhay natin upang ang Panginoon na hindi niya iniligtas sa kanyang sarili, kundi iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay, ay maluwalhati din naman sa bawat isa sa ating buhay na kanyang ibinigay para sa atin. Samahan niyo po ko sa isang panalangin. Ama, maraming salamat sa pag-ibig at biyaya na aming natanggap. Na kami, pagkamat kami mga tulisan, kinupot siya, inaalipustakan namin, kami mga rebelde sa iyo, mga makasalanan, mga pasahan, hindi matuwid. Ngunit kami na mga patay ay iyong binuhay muli upang makilala namin ang aming Panginoon. Ang siya tagapagligtas, ang siya magbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan at makakasama namin sa paraiso pagdating ng panahon. Ito ang magbibigay sa amin ng pag-asa, O Diyos. Ito yung magbibigay sa amin ng katatagan, Panginoon. At pagsisikap na darating ang panahon, babalikan mo kami. Babalik ka sa aming presensya. At ikaw ang siyang bubuhay sa aming mga patay na kaluluwa upang ikaw ay aming makasama sa langit magpakailanman. Mangyari nawa ang iyong mga salita sa bawat isa na narito. Mangyari nawa, O Diyos, sa iyong mga pangako sa bawat isa na narito, na hindi ko may iiwan ni pababayaan man. Lahat ito yung sa talangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.